Handa na raw ang kampo ni Chief Justice Renato Corona sa pagsalang niya sa impeachment court sa darating na Martes. Pero hindi pa man humaharap sa korte, meron na pong mga bagong patutsada laban sa punong mahistrado. Ilang araw bago sumalang sa witness stand si Chief Justice Renato Corona, kumalat ang mga tekst tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya. Isa sa mga mensahe, ikinalungkot daw ng punong mahistrado ang umano'y pag-abandona sa kanya ng dating Pangulong Gloria Arroyo. Kaya sa Martes iaanunsyo raw nito na handa siya maging state witness, bagay na itinanggi ng kanyang defense team. That's not true. There's so much disinformation, and we're sad about this, but siguro that's how they play their game eh. Bago ang text na ito, ang isa pang text na nagsasabing lilipad papuntang Spain si Ginang Cristina Corona. Pero sa misang ginanap sa Korte Suprema kanina, itinanggi yan ng misis ng Chief Justice. Nakabook na daw po kayo for Spain. Qatar Airlines na well? Ayon sa depensa, handang-handa na ang punong mahistrado sa darating na Martes. We expect the worst. Ipinasuring na rin daw nila sa 3 accountant at ilang abogado ang mga dokumentong iniharap ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Lumalabas daw na transactional balance ang sinasabing $10 to $12 million na laman ng $82 accounts. Ito raw ay suma total ng lahat ng transaksyon at hindi ang aktual na halaga ng mga account. Kung ineneto lahat, lalabas daw na 3 o 4 na accounts lang ang mga ito. Yung ginawa niyang computation, it's just a simple transaction, or a simple computation ng lahat ng figures na nandoon. Kaya umabot noon, which we feel was not the right way of computing it. Hindi sinabi ng depensa kung magkano lumalabas ang netong halaga ng 3 hanggang 4 na account at kung kay Corona nga ba ang mga ito. Pero ang panigurado nila, ready ang punong mahistrado na sagutin ang nasabing issue. Michelle Orosa, News 5. Bukod sa pagmamanage sa mga artista, balak na rin daw ni Annabel Rama na makasungkit ng upuan sa kamera. Kanina nasa Cebu City ang actress manager para magparehistro bilang botante ng barangay Zapatera. Pinagkaguluhan pa nga siya ng mga kababayan ng Cebuano. Sa ngayon, hati pa raw ang kanilang pamilya sa balak ni Annabel na tumakbong congresswoman ng North District ng Cebu City. Matapos disweltein sa Kamara, ang Senado naman ang target ngayon ni ang Ladlad Party List Chairman Danton Remoto. Kwento ni Remoto, ilang partido na raw ang nag-alok sa kanya na tumakbo para sa kanila. Git ng grupo, civil union partnership lang ang kanilang isusulong at hindi same-sex marriage. Samantala, all set na ang Little Monsters para sa concert ni Lady Gaga sa Maynila sa susunod na linggo. Pero may ilang grupo na gustong pigilan ang pagdating ng tinaguriang Mother Monster, katulad na lang po ng ginawa sa Indonesia. Mula sa kakaibang blazer, accessories na gawa sa pardible, footwear, hanggang eyewear. Ready na ang get-up ni Bernard Escalona para sa concert ni Lady Gaga sa May 21 at 22. Ang ginastos niya para sa VIP ticket sa concert, tumataginting na 15,000. You go to Lady Gaga's concert, you have to dress the part. Kaya nga siya tinawag na ball. They express themselves sa clothes or kahit ano sa makeup. Kaya it's fun talaga. Pero kung ang mga fans ni Lady Gaga handang-handa na, ang mga kritiko ng pop singer, abala rin sa pagrarally para mapigil ang concert niya. Para sa ilang Christian group, Antichrist daw ang singer. Dapat ang Pilipinas bilang tanging Kristiyanong bansa sa Asia ay manguna sa pag-reject ng anumang bagay sa kadiliman. Nauna nang ipinaban ang concert ni Lady Gaga sa Indonesia matapos magreklamo ang ilang Muslim at religious groups doon. Ipinagtanggol naman si Gaga ng mga Pinoy fans niya. Little Monsters respect it, but respect us that we want to see our idol here in the Philippines. It's bothering na Antichrist siya. I believe she's just making her own music lang talaga. Bibinyagan ni Lady Gaga ang arena ng Mall of Asia sa Pasay. 300 security personnel at mahigit 100 bouncers ang ipapakalat ng mga organizers para sa 10,000 fans na manunood. Laila Chicadora, News 5. Para naman sa mga babiyahe ngayong weekend, paalala lang po dahil magsasagawa ng road reblocking ang DPWH sa ilang mga lugar. Kabilang na po ang bahagi ng EDSA Quezon City mula Corregidor Road hanggang West Avenue at mula Cloverleaf hanggang Kaingin Road. May reblocking din sa A. Bonifacio Avenue mula Dorotea hanggang sa EDSA. Araneta Avenue mula Maria Clara hanggang Calamba.
Commonwealth Avenue mula Atherton hanggang Regalado Highway. At EDSA Mandaluyong mula Pinatubo hanggang sa Madison. Effective ang road reblocking na yan mula kaninang alas 10 ng gabi hanggang sa Lunes po yan, May 21, alas 4 ng umaga. Para sa kabuuang listahan ng mga apektadong lansangan, bumisita lang po kayo sa www.dpwh.gov.ph. Balitang sports naman po tayo mga kapatid. Yao in the Philippines! Nakatakdang bumitring sa bansa si dating NBA star Yao Ming kasama ang pagmamay-ari niyang team na Shanghai Sharks. Makakasagupa kasi ng Sharks ang PBA All-Stars sa June 28. Pero take note, hindi maglalaro ang dating sentro ng Houston Rockets. Umaasa ang Philippine Sports Commission maging ang Malacanang na mapagtitibay ng goodwill game ang relasyon ng China at Philippines sa kabila ng issue sa Scarborough Shoal. Bit-bit naman ang pirmadong hockey stick na courtesy call kay Pangulong Aquino ang Phil-Canadian NHL player na si Joshua Nichols. Ang Phil-Canadian na si Nichols ay parte ng Toronto Maple Leafs ng nasabing liga. Ang kanyang ina ay tubong Tarlac habang Canadian ang kanyang ama. Nasa bansa si Nichols para i-promote ang hockey sa kabataang Pinoy. Weekend na naman at naghahanap po ba kayo ng gimmick na konti ang gastos pero hitik sa adventure? Yan ang pwede ninyong puntahan sa Norzagaray, Bulacan. Halos isang oras at kalahati mula sa Quezon City. Mararating mo na ang malaparaisong lugar na ito sa Norzagaray, Bulacan. Malamig ang tubig, malinaw, at masarap mag-diving. Dito, libre lang ang paliligo sa ilog na nanggagaling sa pakawalang tubig ng Angat Dam. Bukod dyan, dinadayo rin ng mga turista ang bakas ng higanting si San Cristobal. Marami nagsabi dito na may kakaibang experience, kakaibang adventure ang lugar na to kumpara sa ibang parte ng Bulacan. Ayon sa isang alamat, ang bakas ng paa na ito ay nauna pa sa paglanding ni Magellan sa Pilipinas. Para bang mythology nung araw na si San Cristobal. Yapak niya yung bakas eh. May footprint siya dyan sa bakas na sinasabi sa lugar. Bukod dyan, ilang rock formation pa ang sadyang nakakatuwa. Ang isang ang ito, mukhang pagong. Kaso, ang ganda ng lugar na ito, unti-unti na ring nawawala. Ang may sala, ang mga turista ring namamangha sa kanyang ganda. May bubog, basura, at vandalismo sa iba't ibang bahagi ng mga bato. San yung problema namin dito, yung mga bote, kung minsan, nagiinuman, mabibitawan, mababasag. Sa hindi naman kalayuan, matatagpuan ang isang kuwebang pinagtaguan daw ni General Emilio Aguinaldo bago siya nagpunta ng Malolos, Bulacan. Halos 2 kilometro ang lawak ng kuwebang ito na tinawag na Pinagrealan Cave. May rock formations, malakristal na mineral, mga tarantula, at may glow-in-the-dark pang hipon. At kapag napagod ka sa pag-iikot sa yungib, tumapat ka lang sa butas na ito. Isa sa mga dinarayo ng mga surfer ang Siargao. Sa dami nga ng turista, ginagawang sideline na ng mga bata ang pagtuturo ng surfing doon. Narito ang USI Exclusive. Paraiso. Yan ang tingin ng mga turistang surfer na nakakapunta sa Siargao. Salamat sa malupit na alon. Napasama ang islang ito sa listahan ng CNN bilang pang-8 sa pinakamagandang surf beach sa buong mundo. The consistency of the waves, the barrel, kaya nagpupunta dito itong mga turista. Yung sabihin nga nila, when they ride the waves, there is an adrenaline rush. Pero hindi lang mga dayuhan ang hinahatak ng mga alon ng Siargao. Ang mga bata dito, alas 7 pa lang na umaga, lumalarga na para sa maghapong pakikipagbakbakan sa dagat. Isa dito ang 15 anyos na si Brian Alciso. Pipi at bingis si Brian. Ang alam lang ng pamilya niya ay bukod sa hilig ni Brian sa pagdodrawing, surfing ang madalas atupagin ng kanilang anak. Dahil kahit bingi man si Brian, naririnig niya pa rin ang tawag ng alon.
Kilalanin ng mga kagilagilalas na Siargao surfers ngayong linggo sa Under Special Investigation. 10:30 na gabi sa TV5. Yan ang hindi ko papalampasin na usi. Papanoorin natin yan. Nakita mo yung mga shots, ha? Sa surfboard mismo yung paano yun? camera. Nababasa yung camera. Oh, meron naman Maliit yung talaga. cameraman, nakaganon. Naka-attach sa surfboard, sabi mo? Nakata sa surfboard. Ayan, tingnan natin kung ngayong weekend, pwede ba tayong mag-surfing sa Siargao? Alamin po natin ang weather report mula kay France Noguera. France! Maraming salamat, Paolo. Cherry, bad news nga para sa ilan dahil posibleng ulanin ang gimmick ng mga kapatid natin ngayong weekend. Mamayang hapon, asahan ng pag-ulan sa Cordillera, Cagayan Valley hanggang sa gitnang Luzon. Epekto po yan ng buntot ng cold front. Posible ring maapektuhan ang Metro Manila. Magiging mainit man sa umaga at tanghali, malaki ang tsansang makaranas tayo ng ulan pagdating ng hapon o gabi. Makakaranas din ng ulan ang mga taga Mindanao dahil nasa pulituon ng Intertropical Convergence Zone. Lunes naman ng umaga, mula alas 6 hanggang alas 7, makikita natin ang partial solar eclipse. Bahagyang magdidilim ang paligid dahil matatakpan ng buwan ang malaking bahagi ng araw. Pero huwag mag-alala. Ayon sa Pag-asa, best viewing spot ang Lawag. At yan ang lagay ng panahon. Ako si France Noguera. Happy weekend! Thank you, France. Alam mo ba yung isang problema ng Pilipinas sa pagdating dito ni Yao Ming? Saan daw siya patutuloyin dahil 6'7" siya. 7'6". Oo. So, nagdamong problema sila ngayon sa kama. Hindi kakasa sa kama. Baka magpapagawa Hindi sila kakasa ng sa kama. pinto. Paano kaya siya kakasa sa aeroplano? Kasya naman siya. Yun nga, excited na ang lahat sa pagdating niya. Biro mo, China versus Philippines in the hard court. Wow. Papayag kaya tayo kung sabihin, sige, kung sino manalo sa kanyang Scarborough. Yun ang nakataya, ano? Hindi tropeyo, kundi ang Scarborough. Nako, gera yan. Yan po ang kalahating oras ng mga balitang dapat malaman ng bawat Pilipino dahil ang balitang ito tungkol sa iyo at para sa iyo. Ako si Cherry Mercado. Saan man, kailanman, kapatid. Ako po si Paolo Bejones at ito ang Pilipinas News. Up next na po ang Bitag. Happy weekend at magandang umaga.